po sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa, ang ating pakikinig po. Mga minamahal ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Kristo na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. At bago tayo dumako sa ating pag-aaral ng ilang mga talata, mga minamahal sa salita ng ating mahal na Panginoon, tayo po'y sama-sama munang manalangin upang nandyan po ang paglalangis at patnubay at gabay ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Samahan po ninyo kung manalangin sa oras nito. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, kami nagpupurit, nagluluwalhati sa iyong dakilat banal na pangalan, kalakip ng aming pasasalamat, mahal na Panginoon, sa buong maghapon, sa dakilang biyaya, sa kalusugan, sa karunungan, maging sa kapayapaan at kagalakan ng aming mga puso, mahal na Panginoon, bunga ng aming pagtalima, bunga ng aming pagsunod, O Diyos, sa iyong banal at dakilang kalooban, sa oras nito, narito po kami, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita na sa pagkain ng aming mga kaluluwa. Buksan mga aming puso, buksan mga aming pangunawa, lubos naming maunawa ng iyong kalooban, maging ang banglingkod, tunay na saga ng akin, mahal na Panginoon. Wala po akong magagawa. Anoint the words, Lord. Hallelujah. Put the words in my mouth, leading prayer for our beloved honorable pastor in the mighty name of Jesus. Aming sinasaway lahat ng demonyong hadlang pag-alinlangan. Anumang gawat na lang ng kaaway, cast out right now in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin at luwalhatiin po ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, beloved children, mga minamahal whole blessed Almeida family, at sa lahat po ng ating mga webcast viewer around the globe, mga minamahal sa iba't ibang panig ng bansa, ay patuloy po namin pinapaabot ang aming pagbati, ang aming pangungumusta. Mga minamahal sa inyo pong lahat, alam po namin, mga minamahal kayo nasa malalayong mga lugar at malayo sa inyong mga mahal sa buhay, nawa ang presensya at salita ng Panginoon ang siyang mag-aliw sa puso at isip ng bawat isa sa ating mga minamahal. At minsan pa, luwalhati ng ating mahal na Panginoon, ipagpaumanhin po ninyo, minamahal, kagabi na nagkaroon tayo ng konting problema, mga minamahal, sa ating pong signal, ay naputol po, mga minamahal, ang ating programa. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon na sa mga oras nito, mga minamahal, ay pinagkalooban po tayo, mga minamahal, ko ng pagkakataon upang muli at ipagpatuloy ang pangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating minamahal na mga kababayan, mga minamahal, buong Luzon, Visayas, sa buong Mindanao, dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, Western Mindanao, sa ating po mga beloved Muslim brothers po, mga minamahal, na patuloy pong umaantabay, sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Magandang gabi po, minamahal, sa inyo pong lahat. Bagamat batin po namin, mga minamahal, na sa iba't ibang panig ng bansa ay kasalukuyang pong sinasalanta ng malalakas na mga ulan at mga pagbaha. Mga minamahal, sa pangunang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na pastor, ay patuloy po namin idinadalangin ang pag-iingat at proteksyon ng ating mahal na Panginoon sa inyo pong lahat. Mga minamahal, naway kayo'y pag-ingatan ng ating mahal na Panginoong Kristo, at maging sa lahat po ng ating mga OFWs na mga kapatiran around the globe, mga minamahal, sa dako ng Sabah, Malaysia, sa mga kapatid po natin sa dako ng Singapore, sa dako ng Taiwan, sa dako ng Abu Dhabi, amen, sa dako ng Al-Kubar, sa dako ng Saudi Arabia, sa UEA, mga minamahal, at sa lahat po ng ating mga kapatiran sa dako ng Canada, mga minamahal, sa iba't ibang panig ng Canada, maging sa dako ng Calgary, mga minamahal, Grand Prairie, sa dako po ng mga minamahal, New Jersey, at sa ilan po nating mga kapatiran, mga minamahal, na nandoon, beloved brother Robert Peltran, sa kanya pong mga anak, pamilya, sa mga kapatiran po natin na nandoon, ang biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon ay sumagana po, minamahal, sa ating pong lahat. At sa oras nito, mga minamahal, kagalakan po ng inyong bang lingkod, ibahagi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nawang Diyos, mga minamahal, ay magpala sa kanyang mga banal na salita. Handa po natin ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagkikinig po ng salita ng ating mahal na Panginoon, na siyang pagkain po ng ating mga kaluluwa at pakalangisan ng Diyos ng kanyang mga banal na salita. Let's talk about the topic, the anatomy, mga minamahal, of temptation. The anatomy of temptation. Word anatomy, it means
mga minamahal, pagsibol. Kumbaga sa isang mga minamahal halaman, sisibol ang kanyang mga sanga at ang kanyang mga dahon. At ito po ay tinatawag na pasimula ng temptasyon. At alam po ninyo, mga minamahal, the purpose of temptation is to fall us down. Yun po ang layunin. Bakit po tayo tinutukso ng kaaway? Upang tayo po ay mahulog sa pagkakasala. Sapagkat alam niya na kapag tayo po ay mahulog sa pagkakasala, mga minamahal, unti-unti tayong mawawalay sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At isa pong nakakalungkot na senaryo sa buhay ng isang mananampalataya, ang tayo po ay mawalay sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya mga minamahal, almost talagang nagsusumikap ang kaaway, mga minamahal, tayo po ay dinadaya, tayo po mga minamahal ko ay tinutukso ng kaaway na andyan ang iba't ibang uri ng mga temptasyon upang tayo po mga minamahal ko ay magkasala at makalabag, mga minamahal, sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Unang talata na ating pag-aaralan from the book of James, chapter 1, verse 14 up to verse 15. Ang sabi rito, mga minamahal, temptation comes from our own desire. Take note, hindi ka tutuksuhin ng kaaway sa mga bagay na ayaw mo kasi alam ni Satanas na hindi ka mahuhulog sa temptasyon. So, pakinggan po natin mga minamahal ang ating pinag-aaralan. Ang tukso, mga minamahal, ay dumarating sa panahon na hindi natin inaasahan. At ayon po sa ating nabasa, mga minamahal, tayo po'y tinutukso ng kaaway, mga minamahal, sa mga bagay kung saan na andoon ang ating mga kahinaan. Hindi nga tayo tutuksuhin o hindi tutuksuhin tayo ng kaaway sa mga bagay, mga minamahal, na ayaw natin o sa mga bagay na sa tingin ng kaaway ay hindi tayo mahuhulog sa tukso. Doon niya tayo tutuksuhin sa ating mga kahinaan dahil alam niya na mahuhulog tayo sa tukso. Ang sabi ng verse 14, mga minamahal, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Sa verse 15, kung magkagayon, ang kahalayan kung maipaglihi ay manganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na, ito'y mamumunga ng kamatayan. Ito po yung anatomy ng kasalanan. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, temptation comes from our own desire. Ito po'y nagmumula, mga minamahal ko, sa desire ng ating mga puso. That is evil desire. Hindi po lahat ng desire ay masama. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, amen, delight thyself in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Kapag ang desire ng puso mo ay godly, kapag ang desire ng puso mo ay makadiyos, kapag ang desire ng puso mo ay kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon, that is godly desire. Halimbawa, ang desire mo, mga minamahal ko, ay makapag-alay ng pag-aayuno. Yan po yung desire ng puso mo, sapagkat naunawaan mo ng pag-aalay ng pag-aayuno ay makakabuti, both body and soul, mga minamahal, makakabenepisyo, hindi lamang po ang iyong katawan, at the same time, makakabenepisyo ang iyong kaluluwa. That is godly desire. Gusto mo, mga minamahal, magbigay, magtapat sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon upang makasunod ka sa alituntunin at pamantayan ng iglesia. That is godly desire. Pero meron pong tinatawag na evil desire. Yan po'y pagnanasa, mga minamahal, amen, na ayon po sa pita ng ating mga laman, pita ng ating mga mata, mga minamahal, yan po'y isa sa mga desire sa puso at isip ng tao, nagiging panimulain po, mga minamahal ko, ng pagkakasala. That is evil desire. Ang sabi rito, temptation comes from our own desire, which entice us and drag us away to the Lord. Mga minamahal, yung evil desire na nasa puso at nasa isip natin, ini-entice tayo, parang hinihikayat, mga minamahal, hinihila tayo. Amen? Kinukumbinsi tayo, mga minamahal, at ang sabi rito, it drags us away from the Lord. Ito po yung nagiging simulain na ilayo tayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Isa po yan sa mga agenda ng kaaway, mga minamahal. Isa po yan sa mga strategy, isa po yan sa mga taktika ng kaaway, ang ilayo tayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung putulin yung ating koneksyon sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat napakahalaga sa believer, sa Christian,
manatili yung ating koneksyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po? In times of our needs, kapag panahon na kailangan natin ng mahal na Panginoon, madali natin, mga minamahal, hallelujah, makontak ang ating mahal na Panginoon. Parang cellphone lang yan eh. Kapag mali ang number mo, mga minamahal, hindi mo makontak yung tinatawagan mo. Sa telepono, kapag walang dial tone, o kaya may dial tone naman, ngunit mali ang number na idadial mo, hindi ka makakakonect, hindi ka makakakontak, mga minamahal. Ganun na ganun sa ating espiritual. So ang nais ng mahal na Panginoon, maging maayos ang ating paglilingkod, maging malinis ang ating puso, maging malinis ang ating mga isip, yung hindi tayo paghaharian, mga minamahal ko ng kasalanan, upang sa panahon ng ating kagipitan, sa panahon ng ating pangangailangan, sa panahon ng ating pagdalangin, sa panahon ng ating paghikbi, sa panahon ng ating pagdaing, mga minamahal, aandyan ng Diyos tutugon sa ating mga panalangin. So ang sabi ng Biblia, temptation comes from our own desires. It entices us and drag us away from the Lord. Amen? Ilinalayo tayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya gustong-gusto ng kaaway, mga minamahal, itulak tayo sa pagkakasala. Ang gustong-gusto ng kaaway, maglagay siya ng iba't ibang temptasyon. Kaya ang unang-unang ginagawa ng kaaway is inaalam niya kung saan tayo mahina. Inaalam ng kaaway kung nasaan ang ating mga kahinaan. Amen? At kapag malaman ng kaaway kung nasaan ang ating mga kahinaan, doon niya tayo itutulak upang tayo po ay magkasala. Ang sabi rito, yun ang nagdadala sa iyo papalayo sa Panginoon. Yung evil desire, yung mga minamahal makataong, mga minamahal pagnanasa, yung pagnanasa na mga minamahal binabalot ng kasalanan. Ang sabi rito, these desires give birth to sinful action. Itong masamang pita, masamang pagnanasa, mga minamahal, ito po ay lumilikha, mga minamahal ko, ng sinful action. Sa una, desire pa lang, hanggang mga minamahal, yung desire mo ay sinasakyan mo, sinasang-ayunan mo, amen, sinasang-ayunan mo yung desire ng puso mo, yung evil desire ng puso mo, ito po'y tinatawag na sinful action. Kapag ang kasalanan ay hinayaan mong lumago, ito'y manganganak ng kamatayan. Ito po yung nakakatakot, hayaan mo itong lumago, yung kasalanan, na dapat sana sa maaga pa lang ay pagsisihan mo na dapat sana sa maaga pa lang. Ibig sabihin ng Biblia, mga minamahal, sa ating pong mga tao, sabi ng banal na salita, mga minamahal, no one righteous, no not one. Yes, nagkakasala tayo because we are not perfect. Mga minamahal, tayo po ay nasusukluban pa sa laman. Ngunit ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag dumating ang panahon na ang kamatayan, ang katawang ito na may kamatayan ay palitan na ng katawan na wala ng kamatayan. Kapag dumating ang panahon na ang katawang ito na may pagkabulok ay palitan na ng katawan na hindi na nabubulok, mga minamahal, magiging incorruptible body na tayo, mga minamahal. At ang sabi ng Biblia, doon ay mawawala na po ang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay, mga minamahal ko, ng isang tao. Kapag palitan na ng walang kamatayan ang katawan nating may kamatayan, palitan na ang katawan natin ng may pagkabulok na wala ng pagkabulok, maghahari ng katwiran sa puso at isip ng bawat isa sa atin. Pero as long na tayo po ay nasusukluban pa sa laman, tayo po, minamahal ko, ay nagkakasala, sabi ng banal na Biblia. Ngunit, mga minamahal, ang sabi ng salita ng Panginoon, mga minamahal, huwag nating hayaan na mahinog pa ang ginagawa mong kasalanan. Huwag na nating hayaan na mamunga pa ng kamatayan, mga minamahal, ang ginagawa nating kasalanan. Means to say, habang maaga pa, na hindi pa po humahantong sa pagkahinog at pamumunga ang ating mga kasalanan ginagawa, sapagkat, mga minamahal, this is the anatomy of sin, na kapag ikaw ay gumawa ng kasalanan, ito po'y sisibol, ito po ay lalaki, ito po'y lalago, ito po'y mamumunga, at ang bunga ng ating paggawa ng kasalanan, ang sabi ng Biblia, ay kamatayan. Kaya habang maaga pa, amen, mag-confess na tayo, habang maaga pa,
Mga minamahal, talikuran na natin yung ating mga ginagawang kasalanan sapagkat walang bagay na nalilingid sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Kailanman na hindi mo maitatago ang iyong kasalanan. Oo, makakapagtago tayo. Mga minamahal, sa tao, makakapagkubli tayo sa ating mga kaibigan, kamag-anak. Ngunit sa paningin ng ating mahal na Panginoon, walang bagay na malilingid, mga minamahal, mga bagay na hindi mariririp at maarok ng ating mahal na Panginoon. Maging ang kaibuturan, nilalaman ang kaibuturan ng ating mga puso ay nariririp ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat siya po ang natatanging Diyos na siyang sumisiyasat sa puso at isip, mga minamahal ng isang tao. The anatomy of temptation, desire ang nauuna. Yan po ang totoo, mga minamahal. Nauuna lamang po yan sa maliit na desire. Kapag hayaan mo yung desire na yan, pagnanasa, mga minamahal, halimbawa, ikaw ay nagnanasa ng isang bagay na alam mong mali. Pinagnanasaan mo ang isang bagay na alam mong kasalanan. Pinagnanasaan mo ang isang bagay na alam mong labag sa kalooban ng ating... Siyempre, binibigyan tayo ng knowledge ng ating mahal na Panginoon to know what is the evil and what is the good. Yan po'y karunungan na galing sa mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, iniisip mo pa lang, alam mo ng kasalanan. Iniisip mo pa lang, alam mo ng mali. Iniisip mo pa lang, alam mo ng labag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ngunit kapag hayaan mong magtagumpay, yung masamang pagnanasa na nasa puso mo, mga minamahal, papasok na po yung anatomy of sin, of temptation, anatomy of temptation. Mga minamahal, desire ang nauuna. May entice ka, amen, may hikayat ka, may entice ka ng desire. Yung desire ay magiging kasalanan at kapag hayaan mo ang kasalanan, patuloy, mga minamahal, ang kasalanan, ito'y lalago at ito'y magbubunga ng kamatayan. Amen? So, sino ang mapapahamak? Mga minamahal, hindi po yung iyong nasa. Sino ang maghihirap sa init ng apoy ng impyerno? Hindi po ang iyong nasa. Sino ang magsasakripisyo? Sino ang mga minamahal magtitiis? Sino ang haharap sa kahihiyan kapag ikaw ay mahulog sa pagkakasala? Wala pong iba, kundi mga minamahal ang iyong nasa. May narinig po akong balita. Just imagine, mga minamahal, isang mayor ng isang lungsod, hindi ko na lang po papangalanan, ito po ay namatay, mga minamahal, at ang nakakalungkot, siya po ay, mga minamahal, mayroong pumasok na isang hitman, sapagkat ito po ay, mga minamahal, nag-check-in sa isang hotel, pinasok ng isang hitman, mga minamahal, siya at ang kasama niyang babae, mga minamahal ko ay pinatay doon sa loob, mga minamahal ko ng hotel. Ang nakakalungkot, yung babaeng kasama niya ay hindi niya asawa, mga minamahal, ito'y kanyang kirida, ito'y kanyang mistress, mga minamahal. Di ba? Nakakalungkot na ikaw ay mamamatay at ikaw ay mamatay na kasalukuyan, na ikaw ay nagkakasala, mga minamahal. Sa tingin mo, saan ka pupunta? Saan, mga minamahal, ang patutunguhan ng iyong kaluluwa kung ikaw ay mamatay at kasalukuyan na ikaw ay nagkakasala sapagkat siya'y namatay, mga minamahal, na ang kanyang kasama ay hindi niya asawa. Ibig sabihin, siya po'y nagkakasala ng pangangalo niya at ang pagkakasalang pangangalo niya, mga minamahal ko, ito po'y immoral na kasalanan, mabigat na kasalanan. Ito po'y karumal-dumal, mga minamahal, sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakakalungkot. Di bali sanang mamatay ka na naglilingkod sa Panginoon. Di bali sanang mamatay ka na malinis, meron kang malinis na puso. Di bali sanang mamatay ka dahil lahat naman tayo ay mamamatay. Amen. Lahat tayo ay mamamatay. Una-unahan lang po ang kamatayan. Bukas, mga minamahal, sunod na araw, iba-iba, mga minamahal, una-unahan lang ang kamatayan. Lahat tayo ay mamamatay. My point is, di baling mamatay ka, mga minamahal, make it sure na mamatay ka na naglilingkod ka sa Diyos. Kagaya nga lang nabasa ko, don't die without knowing Jesus, minamahal. Don't die without knowing Jesus. Sino ka man, nasaan ka man, ano man ang kalagayan mo ngayon, don't die without knowing Jesus. Mark my word, huwag mong hahayaang mamatay na hindi mo muna nakikilala ang mahal na Panginoon. At kung nakilala mo man ang Diyos, huwag mong hayaan na mamatay ka, mga minamahal, na hindi tapat at malinis ang puso mo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, ang unang-unang sinusuri ng mahal na Panginoon, walang iba
kundi yung ating panglabas na anyo. Pangalawa na lamang, yung ating mga minamahal, panglabas na anyo. Ang unang-unang sinusuri ng Diyos ay ang pangloob nating anyo. Yan po ang ating mga puso. That is the interior of men, mga minamahal. Amen. God's concern is the interior of men. What is the interior of men? The interior of men is the heart of men. Yan po ang unang-unang concern ng mahal na Panginoon. Pangalawa na lamang, yung ating panglabas na anyo. At ang unang-una nating nililinis ang ating kaloob-looban bago, mga minamahal ko, yung ating panglabas na anyo. Kaya nakakalungkot, just imagine, namatay ang kasama ay hindi niya asawa, kanyang kirida, kanyang kabit, kanyang mistress. Yun po ang nakakatakot sapagkat sila yung pinatay, mga minamahal, namatay silang mga minamahal kasalukuyan na sila ay nasa kasala. Yun po ang nakakatakot mga minamahal. As a believer, as a Christian ka, mga minamahal, tinuring kang mananampalataya, tinuring kang anak ng Diyos, pero mga minamahal, patuloy ka na nagkakasala, yung nakakatakot, papaano kung dumating ang punto ng kamatayan ng buhay mo, na hiram mo sa Panginoon, ito'y kunin ng Diyos, mga minamahal, at ikaw ay kasalukuyang nagkakasala. Amen? Okay lang na mamatay ka, na malinis ang puso, tapat ka na naglilingkod, lumalakad ka ng may kabanalan, nagtatapat ka sa pagbibigay, palagi kang dumadalo, sinasamba mo ang ating mahal na Panginoon. Anytime, dumating man ang araw ng iyong kamatayan, 100% ang kaluluwa mo ipipreserve ng mahal na Panginoon doon sa kanyang paraiso. Purihin ang mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mag-start sa desire, mga minamahal ko, ang temptation, ang ending nito ay kamatayan. Ang purpose ng tukso ay hindi lang para ihulog tayo sa pagkakasala, kundi ang nais ng tukso ay mabuhay tayo sa kasalanan. Yun po ang gusto ng tukso, mga minamahal. Kumbaga, masarapan tayo. Amen? Maging komportable tayo sa paggawa ng kasalanan. Ang purpose ng tukso ay hindi lang para mahulog ka sa tukso o sa pagkakasala, kundi ang nais niya ay mamuhay ka sa kasalanan. Ang gusto ng kaaway na sayangin mo yung buhay mo, mga minamahal. That is word notorious living, pagsasayang ng buhay. Sapagkat ang sinumang taong nabubuhay sa pagkakasala, ang sinumang taong nabubuhay, mga minamahal, amen, sa paglabag sa kalooban ng mahal na Panginoon, oo, masarap ang buhay sa sanlibutan, masarap ang buhay ng mga tao na hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, happy-go-lucky, kahit saan inom dito, inom doon, mga minamahal, kasiyahan na makasanlibutan dito, kasiyahang makasanlibutan doon, sila'y masaya, mga minamahal, ngunit ang sabi pa nga ng Biblia, ang daan, mga minamahal, na maluwang, ang katapusan nito ay kapahamakan. Kaya ang sabi ng Biblia, magpilit kayong pumasok sa daan na makipot, sapagkat ang daan na makipot, ang katapusan nito ay kaluwalhatian, kaligtasan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang purpose ng tukso ay gawin kang comfortable sa mali mong ginagawa. Although na alam mo na ang ginagawa na mali, mga minamahal, amen, just imagine, 5 years, 4 years, 6 years na alam mong kasalanan, patuloy ka pa rin sa pagkakasala na alam mong kasalanan, mga minamahal, ang tukso, ang nais ng tukso ay gawin kang komportable sa mali mong ginagawa. Although na alam mo ng mali, pero dahil, mga minamahal, sa tagal ng panahon, ang mali mong ginagawa ay nagiging komportable ka na, parang hindi ka na apektado. Sa una, nakukonsensya ka. Sa una, nagigilty ka sa mali mong ginagawa. Pero sa katagalan ng panahon, nawawala na yung guilt mo sa puso, nawawala na yung konsensya mo. Mga minamahal, sa kahuli-hulihan, magtataka ka, komportable ka na, mga minamahal, sa iyong ginagawang kasalanan. Ang tukso ay pinagmumukhang tama ang mali, at ang mali ay pinagmumukhang tama. Ito po, mga minamahal, ay isa sa mga deception, mga minamahal, panlilinlang, pandaraya ng kaaway, na ang mali ay pinagmumukhang tama ng kaaway at ang tama ay pinagmumukhang mali ng kaaway. That is one, mga minamahal, of the arsenal of the enemy, weapon, one of the favorite weapon of Satan in the arsenal of the enemy, mga minamahal ko, is a deception, temptation and deception.
So imagine, mga minamahal, kukumbinsihin ka ng kaaway, ang nais ng kaaway, masarapan ka sa pamumuhay ng kasalanan. Kahit alam mong kasalanan, komportable ka na, mga minamahal, alam mong mali, pero ikaw mismo ang kumukumbinsi sa sarili mo na yung bagay na yan na mali ay tama, mga minamahal, napakakritikal ng iyong kalagayan. Kapag mamatay ka na ganyan ang kalagayan mo, mamatay ka, mga minamahal, na ganyan ang kondisyon mo, mga minamahal, sa buhay dito sa ibabaw ng lupa, titikit ka dito sa lupa at pagdilat ng iyong mata, ikaw ay nasa init ng apoy ng impyerno. Ang sabi rito, kaya tayo, mga minamahal, kahit tayo ay Kristiyano na, meron pa rin, mga minamahal, danger na tayo po ay mapasukan, mga minamahal ko, ng tukso. Ito po ay totoo, mga minamahal. May panganib pa rin po, dahil kahit tayo po ay Kristiyano na, malaki po ang posibilidad na tayo po ay mahulog, mga minamahal ko, sa tukso. May panganib pa rin po, mga minamahal. Kaya nga tayo tinuturuan ng Biblia na be watch and pray that you may enter not into temptation. Tayo po, mga minamahal ko, ay maging prayerful. Yun po ang nais ng ating mahal na Panginoon. Dahil kapag hindi tayo maging prayerful na Kristiyano, madali tayong magkasala sapagat ang natatangi nating sandata to overcome temptation, amen, para hindi tayo mahulog sa pagkakasala, sabi ng Biblia, walang iba kundi ang pananalangin. Ang nais ng Panginoon ay maging vigilante, mga minamalang Kristiyano, maging mapagbantay ang Kristiyano na hindi tayo mahulog sa anumang tukso na gawa ng kaaway. At ang sabi ng Biblia, ang natatangi nating sandata, ang natatangi nating armas, ang natatangi nating pananggalang, walang iba kundi ang ating mga pananalangin. Kaya karamihan sa mga Kristiyano, nakulang ng prayer, amen, madaling mahulog sa tukso, konting tukso lang ng kaaway, mga minamahal, naiintais na sila doon kanilang mga evil desire sa kanilang mga puso, patuloy, mga minamahal, na sinasang-ayunan, patuloy na sinasakyan yung mga evil desire sa kanilang mga puso, patuloy na nagkakasala ng paulit-ulit na mga pagkakasala, hanggang sabi ng banal na Biblia, ang paulit-ulit na mga pagkakasala, darating po ang panahon, mga minamahal, ito'y mahihinog at magugulat ka na lang kapag hinog na at namunga na ang iyong pagkakasala. Ito'y magbubunga, mga minamahal ko, ng kapahamakan. Ito'y magbubunga ng kamatayan. Ang sabi dito, that's why we need to guard our gates para hindi makapasok ang tukso, mga minamahal. Amen? Ang sabi dito sa spiritual realm, ang tawag dyan, mga minamahal ko, ay portal. In other words, gate, mga minamahal. Sa spiritual realm, ang tawag po dyan ay portal. Mapapanood po natin sa mga anime. Kung kayo po ay nakakapanood minsan ng mga anime, mga minamahal, mayroon pong papasok, mga minamahal, lilitaw na isang portal, black portal, mga minamahal, bilog na portal, that is gate, papasok doon. At mga minamahal, kapag pumasok doon, lalabas sa ibang dimension. That is word portal. Sa atin, in ordinary word, gate, mga minamahal. Ang sabi rito, mga minamahal, that's why we need to guard our gate para hindi makapasok, mga minamahal ko, yung kaaway. Ang ibig sabihin, maging watchful tayo, maging vigilant tayong mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. We need to guard our gate. What is the purpose? Para hindi po makapasok, mga minamahal, yung temptation sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil kapag hindi tayo maging vigilant, hindi tayo maging watchful, amen, hindi tayo maging guardful, kailangan maging mapagbantay ang anak ng mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi dito, physically, mga minamahal, meron tayong mga gates na kailangan bantayan. Amen? Mga minamahal, ang sabi dito, ang ating mga mata ay pwedeng maging gate ng kaaway upang pumasok ang tukso. Maging ang ating mga tenga can be a gates, mga minamahal, of the enemy. Yung mga minamasdan natin, maging ang mga pinapanood natin can be a gates of temptation. So, punto por punto po, mga minamahal. Amen? Ang tenga natin can be a gates of the enemy. Ang tenga natin can be a gates of temptation. Even on our eye can be a gates of temptation. Ang sabi rito, mga minamahal, maging ang ating mga minamasdan, maging ang ating mga pinapanood can be a gates of temptation. Hihilain tayo ng ating evil desire. Amen?
Sapagkat naiintays tayo sa bagay na yon, hihilain tayo ng ating Siyempre, kulang ka ng prayer. Kapag kulang ka ng prayer, mga minamahal, wala kang lakas para i-resist, mga minamahal, yung temptation na grabing desire sa puso mo, that is evil desire, mga minamahal, iniintays ka ng evil desire. Ngayon, ang malaking problema, kulang ka sa prayer, kulang ka sa anointing, kulang ka sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, dahil tamad kang dumalo, tamad kang pray, mga minamahal, tamad kang magpuri, mga bagay na spiritual, kung saan tayo humuhugot ng ating kalakasan to resist the temptation, napapabayaan na natin. Kaya ang nangyayari, mga minamahal, kumbaga sa battery, nai-empty tayo, nagiging weak tayo, mga minamahal, pag-resist ng mga temptation. Tayo po'y mauhulog, mga minamahal ko sa tukso. Tingnan po ninyo, maging ang ating pinapanood, maging ang ating minamasdan, amen? Sa internet, sa cellphone, yung cellphone ngayon, napakagulo, nag-FB ka, ang sarap-sarap ng pagpapanood mo sa FB, titingin ng mga previous na mga pangyayari ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala, biglang pag mga minamahal roll up nimo, mga minamahal biglang lilitaw, mga minamahal ko, yung mga immoral na mga larawan na mga minamahal dito sa mundo natin na talagang malalaswa na mga uri ng mga larawan. Amen? So, syempre, nandun ang weakness mo, nandun ang kahinaan mo, kapag makita mo yun at kulang ka ng prayer, may entice ka. At ang sabi nito, kaya nga po, maging ang ating pinapanood, maging ang ating tinitingnan, ang ating minamasdan can be a gate of temptation. Ang purpose is to fall us down into sin, mga minamahal. Kaya ang sabi nito, maging ang takot. Ang purpose nito ay ihulog tayo sa pagkakasala. Papalakpak ang kaaway kapag ikaw ay mahulog sa temptation. Yung kanyang ngiti ay abot sa kanyang tenga if you fall into temptation. Amen? Abot sa kanyang tenga. Ang kanyang ngiti ay halakhak. Hindi lamang po smile. Bakit po? Every time that we fall into temptation, mga minamahal, kiniklaim ng kaaway yung victory sapagkat siya'y nagtagumpay laban sa iyo dahil nahulog ka sa tukso. Ikaw ay magkasala, papalakpak ang kaaway, malulungkot ang Diyos, mga minamahal. Amen. Pero kapag ikaw ay nakaka-overcome sa mga temptation na hinaharap mo, tuwang-tuwa ang iyong Ama na naandoon sa langit. Bakit po? Ipinaglaban mo kung ano ang tama at hindi ka nahulog sa pagkakamali. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Fear can be a gate, mga minamahal. Maging ang takot ay pwede pong maging gate ng kaaway upang tayo po'y mahulog sa pagkakasala. Ang worry can be a gate. Maging ang palaging anxious, mga minamahal, ay pwedeng maging gate, mga minamahal ng kaaway, kung saan makakapasok ang tukso at mahuhulog tayo sa pagkakasala. Maging ang addiction, marami pong word ang addiction, hindi lamang po yan sa drugs, dahil yung word na addiction, that is compulsive behavior, uncontrolled behavior. Amen? So, kung ikaw ay addict sa cellphone, that is word addiction. Mga minamahal, addict ka sa paglalaro ng ML, addict ka sa mga iba't ibang uring mga games, mga minamahal, addict ka sa mga malalaswang mga panoorin, that is word addiction, mga minamahal. Yung uncontrolled anger can be a gate of temptation. Yung galit na hindi mo kayang pigilan. Meron pong ganung galit. Minsan nagagalit tayo, mga minamahal. We are blessed kapag yung uncontrolled anger na yon ay makontrol natin, mga minamahal. Yung anger na yon ay makontrol natin. Amen? Magiging failure tayo po'y nahulog sa temptasyon once, mga minamahal, na yung anger na yon ay hindi po natin makontrol. Kaya ang uncontrolled anger can be a gate. Maging yung unforgiveness can be a gate of temptation. Yung hindi tayo nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin, na kahit tayo Kristiyano, nagtatanim pa rin tayo ng galit, mga minamahal. Nakakalungkot. Merong iilang mananampalataya, tumagal na sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, nagkauban na, nagkatungkod na, dyan na nagkaapo, mga minamahal, nagkaroon na ng apo sa tuhod, pero hindi pa rin marunong magpatawad sa mga taong nagkakasala sa kanila. Mga minamahal, nasaan yung salita ng Panginoon? Miyerkules, Biyernes, Linggo na itinatanim ng mahal na Panginoon sa puso at isip ninyo. Lumipas ng taon, mga minamahal, taon na ang nagdaan. Hanggang ngayon, hindi ka pa nakapagpapatawad sa mga taong nagkasala sa iyo, mga minamahal. Amen? Which is, nang sabi ng ating pinag-aaralan, unforgiveness can be a gate
of temptation. Ang sabi dito, that's why it is important to us to guard our gates, mga minamahal. Napakalaga na bantayan natin ang ating tenga. Amen. Kailangan, mga minamahal, maging matalas ang ating mga pakinig, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na sa mga gospel word, mga minamahal, sa mga salita ng mahal na Panginoon, sa mga Christian music, doon sa mga good tidings, mga gandang mga balita, hindi doon sa mga walang kabuluhan ng mga bagay na ating pinakikinggan, mga minamahal. Amen? So, ang nais ng ating mahal na Panginoon, gamitin natin, mga minamahal, amen, ang ating bahagi ng ating katawan to glorify God. At ang sabi dito, mga minamahal, bakit inaalaw ng Diyos na tayo ay tuksohin? May kapangyarihan ba siya para pigilan ang tukso? Yes, mga minamahal. Bakit inaalaw ng Panginoon na tayo po'y tuksohin? Isang question, may kapangyarihan ba ang ating mahal na Panginoon upang tayo po, mga minamahal, ay pigilan para hindi tayo mahulog sa tukso? Meron po, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon nag-i-input ng courage sa puso natin. Ang Panginoon nag-i-input ng anointing sa puso at isip natin. Ang Panginoon nag-i-input ng wisdom, nag-i-input ng knowledge, nag-i-input siya ng understanding sa puso at sa isip natin. At pag dumating po, mga minamahal ko, yung mga tukso sa buhay natin, yung in-input niya, that is power. Yan po'y kapangyarihan, mga minamahal, anointing, yan pong knowledge, yan pong understanding, yan pong wisdom, yung mga nalaman mo sa salita ng malapang, yan ay kapangyarihan ng Diyos na in-input niya sa puso at isip natin. At ang kapangyarihan na yan na in-input ng Panginoon sa puso at isip natin, pagdating ng temptation, meron tayong kapangyarihan to resist the devil in Jesus' name, mga minamahal. Yan po ang sinabi ng Biblia, mga minamahal. Bakit inaalaw ng Diyos na tayo po ituksohin? Siyempre, ang ating Panginoon, mga minamahal, He is righteous God. Amen? Meron pang, siya po ay reasonable na Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi niya hayaan na tayo tuksohin na walang purpose, walang layunin, palaging may dahilan ang ating mahal na Panginoon. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Ang sabi ng Biblia, hindi dumadating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong natitiis ng tao. So, walang tukso na dumarating sa atin na hindi natin ma-overcome. Sapagkat alam ng Panginoon yung load limit natin. Alam ng Panginoon yung capacity natin. Sabi ng Biblia, hindi dumarating sa inyo ang anumang tukso na hindi yaong matitiis ng tao. So positively, ito po'y matitiis ng tao. Walang tukso na darating sa iyo na hindi mo matitiis, not unless, mga minamahal, kung gusto mo rin ang tukso na dumarating sa iyo. Kagaya nga ng sinabi ng Biblia, palay na daw ang lumapit, siyempre tutukain na ng manok, mga minamahal. Amen? May mga kanta na mga kantang makasanlibutan na o tukso, layuan mo ako, mga minamahal. Pero alam po ninyo, minsan tayo pang naghahanap ng tukso, tayo pang lumalapit sa tukso, tayo pang naglalaro ng apoy, alam na nating kasalanan, alam na nating kamuhi-muhi sa Diyos, alam na nating karumaldumal sa Panginoon, kabalunatang adulungtanan sa Ginoo, padayon na gihapon to sa pagbuhat og sala. Kaya ngon sa balaan nga Biblia, mga minamahal, hindi dumarating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao. Datapot-tapat ang Diyos. God is faithful. Datapot-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit pa sa inyong makakaya. Ulitin ko po, tapat ang Diyos na hindi niya itutulot, mga minamahal, na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. So means to say, kapag ipahintulot ng Panginoon ang isang tukso na dumating sa buhay mo, it means to say, mga minamahal, na kaya mong i-overcome sapagkat God is faithful, tapat ang Diyos, hindi niya hahayaan at itutulot na kayo tuksuhin ng higit pa sa inyong makakaya. Amen? So positively, kayang-kaya mo sapagkat hindi ipapahintulot ng Panginoon ang anumang tukso na hindi mo makakaya. Kundi lalakip din ang tukso ay gagawin naman, mga minamahal, ang paraan ng pag-ilag upang ito'y
inyong matiis. Diyos mismo ang gagawa ng paraan. Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng lakas. Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Kaya yung question dito, bakit ba hinahayaan ng Diyos ang tukso? May kapangyarihan ba siya para pigilin ang tukso? Opo, mga minamahal. Ipagpatuloy po natin ang pag-aaral, mga minamahal, pero inaalaw tayo na dumanas, mga minamahal ko, ng tukso. What is the purpose? Mga minamahal, ang purpose dito is to authenticate our faith. Yung word na authenticate, yung authentication from the root word of authenticate. Yung authenticate, halimbawa, mga minamahal, ikaw ay pupunta ng NSO. At mga minamahal, hanapin mo yung pangalan. Ang pangalan mo ay Maria Victoria. Amen? Pero ang nakalagay doon is Victoria lang. Amen? Wala yung Maria. So ikaw ay lalapit, mga minamahal ko, sa information, mga minamahal, sapagkat nakasanayan mo mula elementary, ikaw ay natapos na ng elementary, nakatapos ka na ng high school, nakatapos ka na ng college, nung pumunta ka ng NSO at mga minamahal, i-double check mo yung iyong pangalan sapagkat ikaw ay magfa-file, mga minamahal ko, papuntang abroad, nag-aasikaso ka ng papers mo, and then ang nakita mo lang doon, Victoria, wala yung Maria, kailangan mong lumapit sa info, mga minamahal, para i-authenticate, mga minamahal ko, yung pangalan mo. Ibig sabihin, aayusin, babaguhin. Amen? That is the word authenticate. Ang sabi rito, mga minamahal, is to authenticate our faith, para po maging pure, maging totoo, maging dalisay ang ating pananampalataya. Sometimes, ang purpose ng temptation is to authenticate our faith. Para ang faith natin ay maging totoo, ito'y idinadaan sa iba't ibang uri ng mga temptasyon upang ang ating pananampalataya ay maging dalisay, maging sakdal, at maging walang bahid, mga minamahal ko, ng kapintasan, kaaya-aya sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Number 2, mga minamahal, reason, mga minamahal, bakit inaalaw ng Panginoon na makaranas tayo ng iba't ibang temptasyon is to make our faith perfect. Sa magitan ng mga temptasyon, ini-stretch tayo. Amen? Through temptation, ini-stretch tayo ng mahal na Panginoon. Bini-build up tayo ng Diyos. Ini-stretch tayo ng mahal na Panginoon hanggang tayo po ay maging equipped, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil every time that we overcome temptation comes in our life, mga minamahal, we claim victory in the name of Jesus. Sa bawat temptasyon na dumarating sa ating buhay, kiniklaim natin, kapag na-overcome natin ang mga temptation, we claim victory, mga minamahal, from the Lord, because victory belongs to Jesus. Amen? So every time na tayo po nagtatagumpay sa mga temptasyon, naluluwalhati ang Panginoon, napapaluguran natin ang ating mapagpalang Diyos. So ang purpose, ang sabi rito, mga minamahal, upang ang ating pananampalataya ay may stretch. Through temptation, nakikita natin na mahina tayo. Amen? Kiniklaim po natin yan. Huwag mong i-claim na malakas ka. I-claim mo na mahina ka. Kapag claim mo na mahina ka, it means you need Jesus. Amen? Ang mahal na Panginoon, nasa Kanya ang ating kalakasan. We are weak, but God is strong. We are weak, but Jesus is strong. Mga minamahal, mahina tayo. I-claim natin yun. Lord, I am weak. I need you, Jesus. Kailangan kita, mahal na Panginoon. Marami akong kahinaan, Lord. Ayaw ko, mahal na Panginoon, ang kahinaan kong ito, mahal na Panginoon, ay maging dahilan ako'y mapunta sa init ng apoy ng impyerno. Marami akong mga weaknesses, mahal na Panginoon. Amen? Mas maganda po yung heartily tayong lumalapit sa mahal na Panginoon. The Lord, I am weak. I am only human. Sometimes I fall. Sometimes, mga minamahal, amen, nahulog tayo sa pagkakasala. Yan po ang totoo. As bilang tao, marami tayong mga weaknesses. Nahulog tayo sa iba't ibang mga temptasyon. Ay ang sabi rito, mga minamahal, amen, ang sabi rito, ang temptasyon, mga minamahal, ito po'y kinakasangkapan ng mahal na Panginoon para i-admit natin na we are weak, we need Jesus. Kailangan natin ng mahal na Panginoon. Dahil ang lakas natin, yung source ng strength natin, ay ang ating pinakamamahal na Panginoon, is the source of our strength. Amen? Kaya nga sabi ng kanta, in Christ alone, amen, I need my trust. Kailangan ko ang ating mahal na Panginoon, tanging sa mahal na Panginoon na nagmumula
ang aking kalakasan. Sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, we can do all things through Christ who strengthened me. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Marupok tayo, but thank God. Amen. Ikaw, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng kalakasan. We are weak. Marupok tayo, mga minamahal, madali tayong magkasala. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon. Amen. Dahil sa kalakasan, dahil sa presensya, dahil sa karunungan, dahil sa kapangyarihan na binibigay sa atin ng mahal na Panginoon, tayo po'y nagtatagumpay. Amen. We can do all things, sabi ng Bible, through Christ who strengthened us. Magagawa natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Matthew 26 verse 41, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, amen, be watch and pray that you may enter not into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Amen. Be watchful, be prayerful. Mga minamahal, ano ang purpose? Bakit tayo mananalangin palagi? Bakit tayo magpupuri palagi? Bakit tayo lalapit palagi sa presensya ng Panginoon? Upang huwag tayong mahulog, mga minamahal, at magsipasok sa tukso. Bakit po? Sapagkat ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, ngunit mahina ang ating mga laman. James chapter 1 verse 12, sabi ng Biblia, mapalad ang mga taong nagtitiis ng tukso sapagkat, mga minamahal, pagkasubok sa Kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay. Sino ang mapalad? Yung mga taong nagtitiis sa gitna ng tukso. Yung mga taong pinagtatagumpayan ng tukso. That is where nagtitiis ka. Mga minamahal, kahit kaliwat kanan, nariyan ang tukso. Mga minamahal, pinagtatagumpayan mo pa rin ang tukso. Just like Joseph did, mga minamahal, in Old Testament. Mga minamahal, sa kanyang panahon, sa po'y tinukso ng asawa, mga minamahal ko, ng isang mayamang tao, mga minamahal, sa dako ng Ehipto. Amen? Ngunit ang totoo'y hindi siya nagkasala. Ilang beses siyang tinukso, kinast out niya yung temptation. Mga minamalatang sabi ng Biblia, si Joseph ay nagtagumpay sa tulong ng ating mahal na Panginoon sapagkat pagkasubok sa Kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay. Ano ang ating tatanggapin? Putong ng buhay. Kapag makapagtiis tayo, mga minamahal, sa mga tukso na dumarating sa buhay natin. Mga minamahal, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Putong ng buhay ang ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. The good news is, we cannot avoid temptation. That is true. Hindi natin, mga minamahal, maiiwasan yung temptasyon sa buhay natin, but we can overcome temptation by guarding the gates through Jesus Christ, our Lord. Hindi natin matatakasan, maiiwasan ang mga tukso na dumarating sa ating buhay, mga minamahal, but we overcome temptation. Kaya nating mapagtagumpayan ang mga temptasyon by guarding, mga minamahal, the gates through our Lord Jesus Christ. So ang gusto ng mahal na Panginoon, kapatid, maging prayerful ka. Amen? Dumalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Magpakapuno ka ng kanyang mga banal na salita. Magpakapuno ka ng kanyang presensya. Mga minamahal, anumang mga pagkukulang, mga pagkakasala, okay, nandun na, nahulog tayo sa tukso. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po'y lumapit sa Panginoon, magkumpisal at magsisi, siya'y tapat na Diyos na handang magpatawad ng ating mga kasalanan, linisin ang lahat ng ating karumihan sa magitan ng kanyang banal na dugo. Sa oras nito, minamahal, tayo po'y lumapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo po'y umawit sa Diyos, tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos na may kapangyarihan magpatawad ng ating kasalanan. Tanggapin natin ang Panginoon, ang Diyos na may kapangyarihan maglinis ng anumang ating mga karunihan. Diyos na may kapangyarihan maglinis ng ating mga kalikuan. Mga minamahal, He is a powerful God. Siya'y makapangyarihang Diyos na kayang linisin ang bawat isa sa atin, mga minamahal. At tayo po sama-samang manalangin sa oras na ito. Sumunod po kayo sa aking panalangin sa lahat ng ating minamahal na mga tagapakinig, mga minamahal, lalong-lalo na po ang ngayon lamang po nakapakinig ng salita ng mahal na Panginoon. Kung ikaw ay kinukonvict ng salita ng mahal na Panginoon,
Mga minamahal, kinakausap ka ng Espiritu ng Diyos, kinakausap ka ng presensya ng Panginoon through His Word. Huwag mong patigasin ang iyong puso, tanggapin mo ang mahal na Panginoon. Sabihin mo, mahal na Panginoong Jesus, ako po'y narito sa iyong banal na harapan, nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan, mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Mag-pray po kami sa inyo. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kabagan mo po ang aming minamahal na mga kababayan, mahal na Panginoon. Bigyan mo po silang pagkakataong makilala ka, mapaglingkuran ka. Sulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay, kasama po ng kanilang buong sambahayan. Sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Meron po tayong apat na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay ang pananampalataya. Mga minamahal, faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Patuloy pong makinig sa ating banal na programa. Mga minamahal, night, amen, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, Monday to Sunday po ang ating banal na programa, ating Miracle Hour. Mga minamahal, patuloy po kayong makinig ng makinig upang magkaroon kayo ng pananampalataya, mga minamahal. At ganoon din naman, ang pangalawa ay ang pagsisisi, ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Hanapin po ninyo mga designated address na ating pong ina-announce, pina-flash sa ating screen, mga minamahal, at doon kayo tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. At mga minamahal, ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoong Kristo. At sa oras nito, mga minamahal, tayo po'y dumalangin para po sa ating mga pangangailangan. Kaili po, ating minamahal na mga kapatiran, sumunod po tayo sa ating mga panalangin. Ano man ang inyong mga prayer request, mga spoken request, ang inyong mga kahilingan sa mahal na Panginoon. Taos puso lamang po kayong lumapit sa mahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, the cry of the righteous, God heareth. Ang iyak ng mga taong matutuwid ay pinakikinggan ng ating mahal na Panginoon. His ears are always open unto their cry. Ang kanyang pandinig ay palaging bukas sa kanila pong mga pagdaing. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras nito. Lord, narito po kami sa iyong banal na harapan, dumudulog at nang susumamo na kami yung kabagan, kaawaan, ilan sa aming mga pangailangan, mga prayer request po, mga request ng aming mga kapatiran. Lord, grant our prayers in there is Jesus. Ito ba'y naaayon sa iyong kalooban, leading prayer for beloved Honorable Pastor. Tugunin mo ang aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa point of contact, minamahal, amen, ating pong ilagay ang ating mga kamay sa mga screen ng ating mga gadget, meron kang cellphone, TV screen, ilagay mo ang iyong kamay, mga minamahal, sa TV screen. At ang kabilang kamay, ilagay mo sa parte ng iyong katawan, mga minamahal, na meron kang karamdaman, meron kang sakit sa mata, ilagay mo ang iyong kabilang kamay. Mga minamahal, sa iyong mata, meron kang sakit sa ulo, masakit ang iyong puso, mga minamahal, amen, ano man ang iyong karamdaman, yung kabilang kamay sa TV screen, yung kabilang kamay, mga minamahal, sa parte ng iyong katawan na may karamdaman. May mga prayer request kayo, po ang request, itaas po ninyo ang inyong dalawang kamay. Sama-sama po tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras nito, mahal na Pangilinig prayer for the love of the Honorable Pastor. Have mercy upon us, Lord. Mabag ka at mawa ka sa amin, mahal na Panginoon. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, O Diyos, sa mga oras nito, mahal na Panginoon. At sa unang panalangin ng aming mga pastor, ang makaramdaman, ito magpakiling, mga problema, ito magpaglutas, cast out right now. And by the power of darkness and against of sickness, be healed, infirmities cast out, problem be solved in Jesus' name. Demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang sipon, anumang lagnat, anumang ubo, anumang sakit sa aming buong physical na katawan, gumaling ka sa pangalan ng Jesus. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalatin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Patuloy po tayong sumubaybay sa ating banal na programa, mga minamahal. Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Stradal Meda. Monday to Sunday po, mga minamahal, ang ating programa dito po sa Dako